Balitang-balita po, viral na viral. Orly Gutesa na witness ni Senador Marcoleta nawawala daw. Hindi na daw makita at hindi makontak. Grabe mga kababayan, ito po ang pasabog ni Kiko Barsaga na congressman ng Cavite sa ika-4 na distrito. Ito po ang kanyang pahayag mga kababayan. Ako, panoorin po natin. Ito po. Nasaan si Orly? Ito po ang balita ngayon. Nagpahayag ng pagkabahala si Cavite 4th District Rep. Kiko Barsaga matapos hindi na umano makontak si Orly Regala Gutesa, ang surprise witness na tumistigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Grabe mga kababayan. Nakakalungkot, hindi na daw makontak ito. Si Orly Regala Gutesa ang tumistigo laban kay Romualdez at hindi na makontak. Nakakalungkot nga. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Nako po mga kababayan. Grabe itong pahayag ni Kiko Barsaga na ito. Sana daw hindi pinatahimik ng Marcos administration. Orly Regala Gutesa, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. I hope he was not silenced by the Marcos administration. Grabe talaga mga kababayan, nakakalungkot. Talagang meron talagang pumipigil na hindi matuntun ang tunay na may sala dito sa rub out na nangyari sa ating bayan. Ang pagkawala sa komunikasyon ng testigo ay nag-udyok ng matinding espekulasyon at pangamba sa publiko tungkol sa kanyang kaligtasan matapos niyang isiwalat ang umano'y malawakang cash deliveries na sangkot ang mga matataas opisyal. Kiko Barsaga. Matindi mga kabayan itong banat ni Kiko. Eto po. Kita nyo naman mga kababayan. Si Orly Regala Gutesa ang tumistigo laban kay Romualdez ay hindi na makita at di na makontak. Nakakaawa naman. Anong nangyari dito mga kababayan? May nagka-interes na sa kanyang buhay? Anong nangyari? Meron pa bang hustisya dito? Tignan nyo mga kababayan. Hindi nila masiraan si Marcoleta sa peking affidavit na pilit na tinatanggi ng abogado or lawyer na pumirma dito sa salaysay ni Gutesa, tapos pinaparatangan si Marcoleta na binayaran ito. 'Di ba? Na-explain na ni Marcoleta 'yan, na ipapatawag yung abogado na pag dininay ito at mapatunayan na kanyang law firm ito, maghaharap sila sa korte at madidisbar itong abogadong ito. Di ba mga kababayan, ang daming sumisibak kay Marcoleta, pinaparatangan na nagbabayad ng witness. Ngayon, hindi na makita ito. Si Orly Regala Gutesa. Halaka, mga kababayan, nakakatakot naman. Anong sabi ng mga komento dito? Ito po. Ito ang comment mga kababayan, magbasa tayo. Ayan, basahin natin ang mga komento dito, mga kababayan. Yari na mga kababayan, ano nang mangyayari sa atin? Nawala na, nawawala at hindi na makita, hindi na makontak, hindi na makausap itong si Orly Gutesa. Nako po. Anong sabi dito mga kababayan? Ito po, check natin ha. That always be the price you pay when you are in the truth and speaking in truth and for the truth. On the other way around, in his testimonies are true, thanks to him
and a much more protection must be done by Marcoleta's camp. Pero parang scripted ni Marcoleta yung sinasabi Ala ka. Sinabi na yan ni Marcoleta, kukulit nyo. Malapalos yan parang si Cap Faldon. Malapalos yan parang si Cap Faldon. It was prophesied that 2 government officials will die during the investigation of flood control. Anomaly, sino kaya? Ala ka? Sino kaya ito? Bert Lumibaw, saan po ba nabasa? Tama si Tambaloslos, IGC Marcos. I'm afraid for Alcantara. Sana totoo. Nako po mga kababayan, ang tindi nito. Meron palang nakahula na 2 mambabatas ang mawawala. Ay, wag naman. So, ano nang mangyayari mga kababayan? Itinago ni Marcoleta, pinag-practice pa. O, tignan nyo, daming basher. Alam nyo kayong mga sumisira kay Marcoleta, sinasabi ko sa inyo, magpakita kayo ng ebidensya sa korte na binayaran niya si Orly Gutesa at kung mapatunayan nyo po na si Marcoleta ay nandaya at binayaran itong testigo na ito, sabi ko sa inyo, ako mismo, sasama na ako sa inyo, kayo mga pinklawan, sasama na ako sa inyo, mga bangag, sasama na ako sa inyo, mga dilawan, sasama ako sa inyo, pag napatunayan nyo na si Marcoleta ay nandaya at nagbayad ng peking witness, itataya ko ang aking prinsipyo, sasama ako sa inyo, pero pag wala, tumigil kayo sa kakangaw-ngaw nyo dyan. Kayo ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, wala naman kayong alam sa batas. Hanggat may batas at katwiran si Senador Marcoleta, susuporta ako. Susuportahan ko hanggang sa huli ito si Senador Marcoleta. Kaya kayo tumigil kayo, magtigil kayo. Kasi hindi kayo mananalo kay Senador Marcoleta. Sasabihin nyo, nagbayad ng witness ito. Mga loko-loko kayo. Huwag nyo akong ginigigil. So, parang sinasabi dito mga kababayan, nakakalungkot na balita, sana okay lang siya. May unity ang Marines, saktan mo ang isa, kalaban mo silang lahat, yari kayo. Kaya ngayong Marines mukhang may babala. Huwag yung gagalawin. Si Orly Gutesa, sa oras sa galawin nyo si Orly Gutesa, yayanig ang lupa. Nako po, nakakatakot ito mga kababayan. Alam nyo na kung sino pag nawala si Marin. Hala ka. Sinako na yan ni Marcoleta. Hala, ba't nyo magbibintakan si Marcoleta? Siya nga ang may witness. Baka nga tinago ito mga kababayan. Tinago po at pinaproteksyonan ni Senador Marcoleta ito. Hindi pa natin alam kung nasaan po itong si Gutesa. Malamang siguro kinupkup siya ng kanyang mga kabaro o nasa mabuting kamay siya para sa kanyang proteksyon. Kasi syempre, baka nga naman may mag-interest sa kanyang buhay sa gravity ng kanyang mga pasabog. Pati yung lawyer na nagnotaryo, na impluwensya, natakot. Binawi na falsipikado itong tinatawag na testimonial niya. Bakit? Magagawa ba ng isang marino yan? Ng isang marin? Ng isang sundalo? Malalim ang pagkakilala ng isang sundalo o marin sa mga ganyang bagay. Kaya wag nyong susubukan ng mga marin. Wag nyong gagalawin yan. Hanggat wala kayo sa katwiran, hindi nyo mababali ang batas. O tignan nyo yung mga ilang abogado na mga tanga. May mga abogado na tanga-tangahan din mga kababayan. Isipin nyo, ipapatanggal daw si Marcoleta
bilang senador dahil nagbabayad ng witness na peke. Hoy, mag-isip-isip kayo, mga bobo kayo, na mga basher ni Marcoleta. O ngayon, si Gutesa nawawala. Ba, kinupkop siya ni ni Senador Marcoleta or tinago ng mga Marines. Mamaya hahanapin natin, mga kababayan. So eto po, check po natin yung ibang comment. Nasa mabuting kamay si Sergeant Gutesa. Palos yan, mailap at madulas. Lilitaw yan sa tamang pagkakataon. Dapat protektahan siya. Talagang nanganganib ang buhay niya. Siyempre, mga kababayan, ang lulupit naman kanyang binitawan. Malalaking isda ang kanyang sinunggaban. Minsan lang may matapang na tumistigo. Nawawala pa. Delikado talaga. Wish nasa mabuti siyang kalagayan. Now please lang, taong bayan ng Pilipinas, tulungan po natin siya. Kagagawan ng admin headed by Soto and Lacson, they have conspiracy with Malacanang corrupt officials and Congress. Halaka. Sabi ni Teresita Fernandez, sabi ni RJ Shoko, na pag may mangyari sa kanya, sir, alam na, di natutulog ang Diyos pag magtinabangay ranang Marines. Nako po. Sabi ni RJ Shoko, sabi ni Junjun Carcas, the President operates independently from the affairs of the representatives as they are governed by separate powers. Its branch of government, including the legislative, judicial, and executive departments, processes its own autonomy and immunity. Ang lulupit ng mga English nyo, Junjun Carcas. Relax lang. Wala siyang tiwala sa DOJ tulad ng karamihan. Bakit wala siyang tiwala, mga kababayan? Bakit walang tiwala si Gutesa sa DOJ? Nako po. Sabi ni Art Roxanne, andyan lang yan, nagtatago. Siyempre, gagamit ang ibang number yon. Marin yun, alam na ang malaking risk ang kanyang buhay. Malalaking tao ang binangga niya. Sabi ni Levelin, nakakatakot. Sinong tanga ilalagay sa sarili sa panganib? Parang maging witness tapos scripted or fabricated lang. Bilyonaryo mga kalaban, sana i-cover siya ng protection from above. Logic lang ito, mga kababayan. Bakit siya gagawa ng script? At bakit pepekehin ni Marcoleta? Mag-isip-isip kayo. Kayong mga walang utak, mag-isip-isip kayo. Hindi sisirain ni Marcoleta ang kanyang pagkasenador, ang kanyang pagkaabogado. Gagawa ng peke na witness. Gumamit kayo ng utak nyo. Hindi gagawin ni Marcoleta na gagawa-gawa ng mga ganyang bagay. Hindi rin ilalagay ni Marcoleta ang kanyang pangalan at ang kanyang kahalalan bilang miyembro ng kagalang-galang na reliyon na ito. Hindi niya sisirain ang pangalan niya para dito. Si Marcoleta may katwiran, may batas sa sinusunod, abogadong magaling. Siya ang abogado na senador na magaling at matalino. Parang naging Miriam Defensor sa kanyang panahon. Ikumpara nyo sa mga senador na walang alam. Hindi nakakaalam ng batas. Tignan nyo yung mga Tulfo brothers. Kulang sa kaalaman. Ikumpara nyo po ang utak at talino ni Marcoleta. Ikumpara nyo si Tito Soto na galing-galingan. Na sinasabi niya palagi, buhat ng bangko, magaling ako,
Matagal na ako dito, nag-uban na ako dito. Ako ang senador na batikan dito at veterano, walang makakatalo sa akin. Under the law. Laging under the law ng mga luminary. Hindi gumagalang sa batas. Tignan nyo, kaya sinibak si Marcoleta para linlangin ang taong bayan. Tignan nyo. Parang galit na galit si Soto na may lumutang na surprise ni Marcoleta na witness. Tapos ngayon, parang diskumpiyado siya, mga kababayan. O ano sa tingin nyo ang mangyayari dito? Pati mga diskaya, hindi nila pinapaniwalaan. O, nakikita nyo ba may congressman bang iniimbestigan? Wala po. Isa pa, si Magalong. Nag-resign na. Nag-resign po na miyembro ng ICI, yung Independent Commission na nagsasagawa ng investigasyon sa flood control. Bakit kaya? Kasi ang mga sabit, malalaking tao, hindi niya kayang kalabanin. Kaya walang-wala ka, Magalong, kay Marcoleta. Dahil siguro mga katropa mo, ang mga sangkot, hindi mo kinaya, nag-resign ka. Diba? Hindi ka tunay na para sa bayan. Para ka sa mga tropa mo na mga buhaya. Yun ang sabi ni Karen Lucero. Duwag ka. Wala kang isang salita. Hay nako, sabi ni Tomas. Ito ba po, mga kababayan? Pakihanap po ang matapang na Marines. Thanks po. Anong reply? Nagtago na ba na makasuhan ng peke sa mga pinagsasabi? Nako po, Jojo Estolonyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit ipatawag nyo yung abogado na nagsabi, na nag-deny sa peke, na pumirma, iharap nyo kay Marcoleta, ipapadisbar pa yan. Isipin nyo, ngayon lang may nag-question sa notaryo publiko, kahit saan makikita mo ang notaryo publiko, pumunta sa palengke, sa ilalim ng tulay ng Ilog Pasig, sa mga kanto, sa mga ilalim ng LRT, MRT, sa mga bangin, mayroong notaryo. Bakit? Abogado ba ang humaharap para pumirma sa ating mga papel? Sige nga. Kundi ang kanilang mga sekretary o mga utusan para magtatak lamang ng kanilang mga... Diba, negosyo nyo yan? Ba't ngayon, i-question nyo yung notaryo? Diba, mga kababayan? Anong masasabi nyo dito? Baka tinago naman, itong tinago po ni Senador Marcoleta or Kabaro ni Gutesa para po, kasi syempre mapanganib ito, mga kababayan, mabibigat ang kanyang mga kinalaban dito. Oh, di ba? Tignan natin yung iba. O eto po. Ito po ang balita po, sabi ni ito po, mga kababayan. Orly Gutesa, nasa proteksyon ng kapwa Marines. Good job. Prinoteksyonan na pala ng kapwa Marino. Kasi nga, itong si Gutesa walang plano na magpa-kup-kup sa DOJ. Baka mamaya, yung magbabantay sa kanya, yun ang titira sa kanya. Yan ang sinasabi ng mga balita dito. Ito po. Ang balita ngayon, sabi mga kababayan, Orly Gutesa, nasa proteksyon ng mga kapwa Marines. Mike Defensor
Mike Defensor. Ibinahagi ni dating anak kalusugan, Representative Mike Defensor na kasalukuyang nasa proteksyon ng kanyang mga kapwa Marines, si Orly Gutesa, ang testigong naglantad na naghatid siya ng mga mali-malitang puno ng pera na tinawag na basura kina Rep. Saldico at dating Speaker Martin Romualdez. Sa panayam kay Pinky Webb, sinabi ni Defensor, "No, I have not talked to him, but a message was relayed to me. Friends told me that he's okay. He was with his fellow Marine officials who want to ensure the safety of Sergeant Gutesa." Kita nyo mga kababayan? Papabayaan ba ng mga Marines si Gutesa? Dagdag pa niya. Bumisita rin kay Gutesa si dating Marine Colonel Ariel Quirobin. Si Defensor mismo ang nagpakilala kay Gutesa kay Senator Rodante Marcoleta bago ang Senate Blue Ribbon hearing kung saan tumanggi itong pumasok sa protective custody ng Senado matapos ang kanyang testimonya hinggil sa umano'y kickbacks mula sa flood control projects. O mga kababayan, kinupkup pala ng Marines ito. Paano yan? Checkmate na kayo. Luther King at Saldi Coconut. Sabi ni Solmeyas. Sabi naman ng Marines, no one left behind. Before we heard, tell it to the Marines. Now we know Marines tell us all. Huwag kang matakot, Sir Orly. Ang taong bayan ang nasa likod mo. Susunod na ang police at army to protect the Philippines. Managed by Marines. Yari. Marines versus government. Salute Marines. The few and the bravest. Nako po. Nauna na ang Philippine Marine Corporation na nanindigan para protektahan ang kaban ng bayan. Kailangan kumilos na rin ang mga sumusunod upang wakasan na ang talamak na korupsyon. Huwag hayaang Boy Scout at Girl Scout pa ang mauuna. Kung hindi gagalaw ang militar, kapag tahimik na ang sandataang lakas, mga bata ang kikilos. Ayan, no? Grabe mga kababayan, no? AFP, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, AFP, Special Operation, Philippine Coast Guard, Citizen Armed Forces, Geographical Unit, Reserve Force. Matindi ito mga kababayan. Yan po mga balita, kinupkup na pala ng Marines ang testigo ni Marcoleta. Ngayon mga kababayan, kayo naman ang mag-react dyan. Mag-react naman po kayo. Dito po, ayan po, kinupkup na po ng Marines itong si Gutesa. Kasi nga po naninilikado ang kanyang buhay. Delikado po ang kanyang buhay mga kababayan dito. Ayaw niya pong kumuha ng WPP sa DOJ kasi nga naninilikado din ang buhay niya. Baka mamaya, impluwensyahan daw siya na bawiin ang kanyang mga sinabi dito. Kaya mga kababayan, kayo naman ang mag-react. Kayo naman po ang mag-comment. Kayo naman po ang makisama dito. Kayo naman po ang magsalita. Kayo naman po ang mag-react at mag-share sa bidyong ito. Ipakalat nyo po. Protect Orly Gutesa. Proteksyonan po ng taong bayan. Proteksyonan natin si Senador Marcoleta na pilit nilang sinisira at ginigiba. Habang may batas, hindi nila magigiba si Senador Marcoleta. Laging may katwiran. Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Salamat po. Isang like naman dyan, isang share at isang subscribe. Salamat po. Mabuhay.